Hello everyone! So welcome back sa aking channel. So kung naghahanap ka ng isang legit online loan app sa Pilipinas ngayong 2026 ay nasa tamang video ka. So dito sa video na ito guys ay ibabahagi ko sa inyo ang top 10 legit online loan apps na kilala sa mabilis na application at legit na operasyon. So ito guys is based lang sa aking experience, okay? So reminder lang guys na ang video na ito ay educational purposes lamang at hindi ito sponsored at hindi rin ito legal financial advice, okay? So, ang approval, interest rate, tsaka yung loan limits na ibibigay sa inyo ng OLA ay nakadepende pa rin sa assessment ng bawat lending company, okay? At bago tayo magsimula, so huwag nyo kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell button para sa mas marami pang loan reviews. Okay, so, ayun, magsimula na tayo! So, eto guys, so simulan natin dito kay Casialo. Si Casialo guys is matagal ng OLA or matagal na siyang kilalang online loan apps dito sa Pilipinas, okay? So, marami na ring borrowers talagang gumagamit dito kay Casialo. Yun nga lang may pagkakuripot to si Casialo kasi maliit lang siya magbigay ng limit, but that's okay. Legit naman siya eh. Yun ang may importante. So, dito guys kay Casialo is wala siyang processing fee pero meron siyang tinatawag na service fee. At meron din siyang, may pa-insurance din to si Casialo. At may daily interest siya at saka syempre yung monthly interest niya is 15%. So, ang loan terms niya guys, babayaran niyo siya in 45 days. Okay? So, pero may nagsasabi na may installment daw to si Casialo. But, hindi ko kasi na-experience na merong installment siya. So, baka sa inyo, hindi ko pa sure. Okay? So, example lang is 10K yung niloan nyo. So, ang mga babayaran nyo dyan is mga nasa 12K plus. Okay? Pero buo nyo naman siyang makukuha. Okay, so next naman natin is si Tala. So, maraming nakakilala dito kay Tala. Maganda rin din tong si Tala. Hindi rin siya ganun ka-exaggerated magbigay ng loan limit, but at least legit itong si Tala. So, si Tala is, mabilis dito ma-approve naman kay Tala, okay? So, usually, nung nag-apply kasi ako dito guys is, nahirapan ako, siguro kasi nga wala akong credit history, tapos parang first time ko lang maghihiram, then may naano kasi siya dati na parang i-connect sa Maya. Okay? So, wala pa akong Maya that time. So, nung nagka-Maya na ako, tapos mga 1 year user na ako ng Maya, nag-try ulit ako dito kay Tala at na-approve naman ako dito kay Tala. So, may processing fee itong si Tala. So, fix siya 3.99% sa amount ng niloan nyo, sa principal amount ng niloan. So, ganun. Tapos, may ang service fee niya is yun nga yung per day, which is 0.43%. Okay? Tapos, ang monthly interest niya is nasa 14.68%. So, kapag late ka naman nagbayad, syempre may penalty, which is 5%. So, normal lang naman tong penalty kapag late ka nagbayad. So, buo mo rin siyang matatanggap. Ang kagandahan dito guys, kay Tala is kapag nagbayad kayo ng mas early, pababawasan yung babayaran nyo. Since yun na nga, no, talagang per day yung service fee niya. Pero kasi sa iba, although per day yung service fee or yung sinasabi nating daily interest, talagang naka-fix yung babayaran. Dito kasi kay Tala is nababawasan yung babayaran nyo. So, eto si Tala is pwedeng bayaran hanggang 61 days. So, kayo napipili kung gaano nyo katagal babayaran, kung hanggang saan yung kaya nyo. Okay? So, next naman guys is si One Hand. So, marami na talaga nakakilala rin dito kay One Hand, no? So, maganda rin kasi talaga itong si One Hand. Okay? So, mabilis din dito mag-apply kay One Hand. Pero siguro nga, yun sabi ko, halos lahat naman ng OLA nakadepende pa rin sa credit history nyo minsan. Okay? Then, minsan sa mga hindi ko alam paano nila tinitingnan yung mga kung sino yung i-approve nila, okay? Pero napansin ko kasi nung nag-start ako sa isang OLA at na-approve ako, parang kapag nag-apply ako sa iba is na-approve na rin ako basta good payer ka. Okay, so ayun na nga. So, ang interest nyo guys is nasa 0.025% up to 0.49%. So, daily interest din to siya. Pero fixed to, hindi siya tulad ni Tala na kapag nabayaran mo ng early sa due date mo is nababawasan din yung babayaran mo. Okay? So, ayun. Wala siyang processing fee, pero meron siyang tinatawag na service fee. Usually, mga nasa 10% ng iyong loan amount. So, ayun. Ang payment term niya, guys, is flexible naman. Pwede mo siyang bayaran 3 months up to 9 months. Okay? Mabilis din naman yung process niya. Actually, ang fast cash sa Lazada ko, ang handler, under by One Hand yung fast cash ko kay Lazada, tsaka yung cash loan ko kay TikTok is under din to ni
ni One Hand. And then meron pa akong Luvit X Junahand na WeFund din to. So magkaiba naman sila, 'di ba? Basta yun na yun. So ayun siya guys, no, maganda naman etong si One Hand. Ang hindi ko lang gusto dito kay One Hand, hindi ko alam kung anong trip niya. Siguro nakita niya na meron akong TikTok cash loan, tapos pero di ba dapat bago sila mag-approve is nakikita naman nila na may history na ako sa kanila, although hindi sa mismong app ng One Hand. Okay, so nag-frozen yung Lazada Fast Cash ko kasi. So ayun lang. And next guys is si Mabilis Cash. Daming iinit ulo dyan. Charot. Si Mabilis Cash, guys, is nasa 0.5% up to 1.5% per day ang interest niya. So, actually, yung sa mga ads ng Mabilis Cash is parang napakababa ng, diba, ng interest. Pero kapag sa totoo, kapag kinumpute mo sa mismong app, ikaw na, is actually sobrang taas niya na halos maabot ng 20% to 30% yung babayaran nyo. Tapos, in short term pa. Yes, in short term nyo pa siya babayaran. Tapos ganun kalaki yung interest niya. So, parang hindi totoo yung nasa ads niya, hindi rin totoo yung nasa mismong app. Okay, so, ang maganda lang sa kanya guys is buo nyo naman siyang matatanggap. Yes, buo nyo naman matatanggap tong kay Mabilis Cash. So, may processing fee siya at service fee, pero doon na siya guys dinadagdag sa actual mong babayaran sa Jumo. Hindi siya binabawas doon sa loan app mo. So, buo mo matatanggap yung ni-loan mong amount. So, sabi dito sa ads, diba, 91 days up to 180 days ang payment terms nila. Pero sa totoo lang, nasa 7 to 14 days lang ay kailangan mo na siyang bayaran. Pero habang tumataas naman guys yung credit nyo, tapos tumataas yung loan limit nyo, isumahaba din naman yung terms ng payment. So, kaya ng 1 month up to 4 months. So, ayun si Mabilis Cash. So, ito tutuloy natin. Next naman natin ay si MoneyCut. Okay? So, si MoneyCut is meron siyang pa-promo sa mga new loaners nila, new borrowers nila na 0% yung interest. Okay? Pero sa susunod na loan nyo, syempre may interest na, tsaka yung system dito is umaabot ng 0.5% hanggang 1% per day ang interest. So, may processing fee din siya guys. Usually nasa 100 pesos up to 300 pesos. So, may service fee rin siya ang napakataas, naglalaro ng mga nasa 20% up to 35% ng iyong loan. 'Di ba sobrang laki? Doon pa lang 'yon, service fee yun guys, meron pang interest 'yon. Okay, so bawas na siya guys. Bago dumating sa inyo, bawas na siya. Binabawas na nila yung sa processing fee saka yung sa service fee. So, halimbawa na-approve kayo ng 10K, ma-receive nyo lang is nasa 6K to 7K. Ayan, tapos ang babayaran nyo mga nasa 11K to 12K in 14 days. So, sobrang laki, diba? So, mababaon ka rin dito kay MoneyCut talaga eh. So, bago nyo talaga i-go guys yung mga loan, pag-iisipan nyo muna mabuti, tingnan nyo muna mabuti, computein nyo muna, sasakit pa ulo nyo dito or okay lang, okay? So, next naman natin guys is si Finbro. So, dito guys si Finbro is umaabot ng 0.5% hanggang 1% every day ang kanyang interest. Tapos alam nyo guys, mapanlin lang din to si Finbro eh. Meron kasi siyang tinatawag na minimum payment. So, kung hindi nyo naintindihan or hindi natin kasama na ako, sige, hindi natin naintindihan or hindi natin binasa ng maayos yung agreement, talagang kawawa tayo dito. Okay? So, ayun na. So, meron silang tinatawag na minimum payment. Yun guys is para sa extension. Makikita nyo yun eh. May nakalagay na 7 na araw, 14 na araw. Yung parang may amount, diba? Tapos, pag binayaran nyo guys yun, hindi yun nababawas sa loan nyo, kundi nadadagdagan lang yung days ng due date nyo. So, ayun lang siya guys. No? Diyan ako nadali. Magbayad ako ng bayad. Akala ko every 7 days ako magbabayad. Tapos mababawasan yung pala nag-extend lang siya, nag-extend. Pero ang ginawa ko naman doon guys is nag-email naman ako sa collection agency. At good thing naman na yung nag-handle sa akin is babait. Sorry. So ayun, so good thing naman guys na ang nag-handle sa akin ay mabait. Okay? So, bali po mo naman siya matatanggap. Etong si kay Finbro. Okay, yun nga lang, pagbabayaran mo siya, isalos doble na. Sobrang laki na kasi guys, sobrang laki. Kasi nga, meron siyang processing fee, may interest. Tapos, ang laki ng borrower's advantage fee nila. Okay, tapos ang payment terms is usually nasa 14 to 30 days lang. Tapos, kailangan nyo siyang bayaran ng up to isang bagsakan. Okay, so, ayun, dahil kung isang bagsakan. Dahil kung hindi nyo siya babayaran guys ng isang bagsakan, may extend lang siya ng may extend yung due date nyo. So, hindi mababawasan yung pinakang babayaran nyo sa kanila. So, ayun lang guys, no? And the next guys is si Maya is Essie.
Maya Easy Credit. Okay, si Maya Easy Credit guys is na dito sa app ni Maya. Okay, so, ang interest nyo guys is, wala naman siyang buwan ng interest, pero meron kasi siyang service fee, like mga nasa 3.99% up to 7% ng nagamit mong limit. Pero actually kasi sa akin, mga nasa 9.99% yung parang interest, hindi ko alam kung ang tawag sa kanya, pero sabi nga daw is hindi daw yun interest, 0% nga daw itong si Maya Easy Credit. So, yun nga daw, no, service fee nga daw siya. So, kasi sample ko is, bawa, 10k yung limit ko dito kay Maya Credit, and then, ang babayaran ko sa kanya is nasa 10,955.16 pesos. Okay, so, wala siyang processing fee, pero meron siya tinatawag na documentary stamp tax, pero napaka maliit na halaga lang naman, okay? So, buong nyo naman matatanggap. So, pagkalipat nyo ng pera sa Maya Wallet is wala siyang bawas. Okay, so babayaran mo siya in 30 days. Fix siya guys, fix dapat babayaran mo lang siya kapag may billing na actually dito is bawa nag-start ka. Okay, so ang due date mo is every 16th of the month. So kahit i-loan i-transfer mo into wallet yung credit Maya Easy Credit mo ng sabihin natin first week ng month, usually mababayaran mo na siya agad guys ng sa 16th din. So, bago siguro na lang kayo manghiram is okay na siguro yung kapag may billing na. Ayun, para next month yun na siya bayaran. Kasi kung hindi, wala pang billing at nag-transfer kayo into wallet, babayaran nyo na rin siya sa araw ng pinaka-due nyo. So, ayun siya guys, no? Ang tricks ko dito guys, marami kasi nagsabi dito yung paano daw babayaran, di ba? Ang ginagawa ko dito guys is paikot. Di ba, sample sabi ko is nasa 10,955.16 pesos yung babayaran ko, na ang hiniram ko is nasa 10k So yun ang Maya Easy Credit ko. Then ang gagawin ko guys, babayaran ko siya ng 2k. O kaya sabihin natin nasa 1,955.16 ang babayad ko. So magre-refresh yung credit limit ko ng 1k. So gagawin ko, i-transfer ko siya sa wallet, tapos ibabayad ko siya ulit. Parang ikot-ikot hanggang matapos, hanggang ma-zero siya. Pero yun guys, is gagawin nyo lang kung talagang wala kayo pang pambayad ng buo dito kay Maya Easy Credit. Okay, pero kung may pambayad naman kayo, ibayad nyo na yan. Diba? Kaysa naman magastos nyo pa. Okay, so next naman natin guys is si GCash G-Loan. Mababa yung interest niya compare sa ibang Ola. So, naglalaro ng 1.59% up to 6.99% every month. So, nakadepende rin to guys sa inyong G-score. Okay, so yun nga lang, meron siyang tinatawag na processing fee or ano ba? Processing fee ba siya or service fee? Processing fee, which is yung 3%. So, automatic siya guys, binabawas. So, hindi mo siya buong makukuha. Hindi mo buong makukuha yung niloan mo. So, halimbawa, nag-loan ka ng 10,000, yung papasok sa wallet mo, mga nasa 9,700 lang, yung mga ganyan. Kasi nga, binawas na nila yung 3% processing fee mo. So, ang maganda dito guys is pwede nyo siyang hulugan. Flexible yung hulugan din na ito guys. So, pwede siya ng 3 months, 6 months, 9 months, 12 months. So, nakadepende pa rin sa inyo kung ano yung kaya nyo, yung maluwag sa inyo, yung hindi kayo mahihirapan. Okay, so ang next natin guys is si Atome. So, si Atome guys is parang BNL to, Buy Now Pay Later, or credit. So, meron din naman kasi ditong offer na cash loan. Okay, so 0% ang interest niya kung babayaran nyo ng buo in 1 month. Okay, so para lang din tong parang sinalubit extunahan, kapag babayaran mo siya ng buo in 1 month is wala naman din talaga siyang interest. Okay, so kapag ginamit mo siya sa mga partner stores, pwede siyang gawing installment. Okay, like 3 months. So kapag naman Atomic Cash Loan kasi, para ma-withdraw, meron naman siyang interest. Pero, yun nga, may interest siya mga nasa 2% up to 4% every month. Okay, tapos meron pa siyang tinatawag na transaction fee or admin fee every time na magbabayad kayo. Okay, so buo nyo naman siyang matatanggap. Yes, pag nagbayad kayo sa store, kahit sa cash loan. Okay, ang pinagkaiba lang kasi pag sa cash loan guys is syempre may interest to, tapos kapag babayaran nyo pa is may sinasabing admin fee. Nasa disclosure agreement naman yun guys. Disclosure. Ayan, nasa disclosure statement naman siya. So, ang payment terms niya guys is flexible naman. Sa Buy Now Pay Later, nasa 30 days. Tapos, ayun nga, no, pwede nyo siyang gawing installment, pero may interest na kasi kapag installment siya. And the next guys is si Tonic. Okay, si Tonic guys is may flexi loan siya tinatawag. Pwede rin siya hanggang big loan. Mayroon din ditong item, product, pero di pa ako na-offer ng product kasi. So, ang interest niya guys nitong digital bank na to is mga nasa 4.25% up to 7% every month. Okay, tapos meron din siya tinatawag na processing fee. Actually, nung nag-try ako dito is fixed
500 pesos yung processing fee. So, kahit any loan amount mo, yun na yung processing fee mo, which is yung 500 pesos. Okay, tapos meron pa siyang tinatawag na documentary stamp tax. Ayan. So, bawas na rin siya guys kapag na-receive nyo kasi ibabawas na nila yung processing fee dito saka yung DST. Okay, so, ayun, pwede mo siyang bayaran ng 6 months, 9 months, 12 months, yan, hanggang 24 months. Actually, meron silang tinatawag dito guys na pahinga. Oo, may pahinga dito. Parang pagka-loan nyo, hindi pa kayo magbabayad ng monthly. May pahinga kayo, like sabihin natin mga 2 months or what. Basta may ganon. Basahin nyo na lang din guys kung saan kayo mas nadadalian. Okay, so ito lang guys yung aking top 10 legit loan apps sa Pilipinas ngayon 2026. So yun, yan pa lang yung naano ko. Meron namang iba pa pero yan pa lang yung i-review ko sa inyo. So lahat iyon ang aking top 10 legit loan apps guys. So kung may experience ka alin man sa mga app na yan, sa mga all na yan is i-share nyo na lang din dyan sa comment para makatulong na rin sa ibang viewers natin para may idea rin sila. No? Kasi etong mga review ko guys is based naman sa aking experience. Baka kasi mamaya magkakaiba talaga yung binibigay nilang interest or what, di ko rin sure. So, huwag nyo kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at magkita-kita tayo sa next loan app review. So, thank you for watching and see you sa next video! Hello, at dahil nakaabot ka sa dulo ng video na ito, so meron akong pa-gift away which is 100 pesos GCash sa 5 winners, okay? 5 winners guys ng 100 pesos sa GCash. So, paano sumali? Ilalagay ko na lang dyan sa comment section.